Steven, I've been reading a lot about Jose Rizal lately, and I came across one of his essays, Los Agricultores Filipinos. Have you heard of it? Yeah, I've heard of it, but I don't know much about it. What is it about? It's an essay where Rizal talks about the struggle of Filipino farmers during the Spanish colonial period. He really sheds light on how they were exploited and overworked despite being the backbone of the economy. Sounds like something that would hit hard. What exactly did he say about them? Well, Rizal described how farmers were forced to work long hours, give up a large portion of their crops to landlords, and pay heavy taxes. Despite all that, they were still stuck in poverty. He pointed out how the Spanish government did not support them with better tools or modern farming techniques, which made their situation worse. That's frustrating. So what did Rizal suggest? Did he offer solutions? Yes, he proposed a few reforms. He advocated for land ownership rights for farmers, better access to education, and support from the government. Things like fair policies, improved farming tools, and infrastructure to make their work easier. Sounds like Rizal really believed that farmers were key to the country's future. Exactly, he saw them as the foundation of the nation's economy and wanted them to be treated with respect and dignity. He even emphasized the importance of empowering them so the whole country could prosper. That is still really relevant today, don't you think? A lot of farmers in the Philippines are still struggling with the same issues. Absolutely, many farmers still face poverty, unfair land distribution, and lack of modern resources. Rizal's essay is a reminder that we need to focus on their welfare and make sure they get the support they deserve. You're right. It's crazy how timeless his words are. We should definitely be doing more to uplift farmers, just like Rizal envisioned. I completely agree. Rizal's vision was ahead of its time, and we could still use his ideas to push for real change in the agricultural sector today. I guess it's up to us to keep his message alive. Thanks for sharing that with me, Anna. I'll have to read Los Agricultores Filipinos myself now. You should. It's a powerful piece. Glad I could share it with you. Good day, class. Today, we are going to discuss one of Rizal's essays. Jose Rizal's essay Sobre la Indolencia de los Filipinos, on the indolence of the Filipinos, is another significant piece of his intellectual legacy. In this essay, Rizal addresses the accusation that Filipinos are lazy, a stereotype often perpetuated by the Spanish colonizers. Rizal argues that this indolence is not inherent to Filipinos but a result of historical and social factors, particularly the oppressive colonial system. Rizal attributes the perceived laziness to several factors, such as the harsh working condition under the Spanish regime, the lack of freedom, and the absence of opportunities for personal growth. He also criticized the colonial government for not providing adequate education or incentives for hard work. Rizal points out that, in fact, Filipinos were hardworking when given the proper environment, opportunities, and respect. We are going to watch a video presentations about it. Do you guys like it? Yes, teacher. Okay, all eyes and ears in the TV. Bagong araw na naman, pinabagong sakit ng katawan. Ngunit upang mabuhay, kailangan ko lumabang sa palayo. Nakapapagod talaga ang bawat araw. Ngunit sulit to pag nakikita ang kagandahan ng buhay-buhay. Napakaganda talaga ng kalangitan. Pero, pwede iritar a los Filipinos a la vista.
Dahil sa katamaran, kaya wala silang nararating sa buhay. Indios, bakit kayo tamad? Ang ganda ng inyong lugar. Kaya hindi kayo umaasenso eh. Buti pa kami mga Espanyol. Ang ganda ng pagkakalika. Kaya paniguradong aasenso sa buhay. Uy, tara na, bilisan mo. Patuluyang magpakitang mainit na araw. Tama, ang bilis na natin. Bilang init ng kalaban natin, gusto ka magliparan na rin ng testing notes para pag-isipan ka. Ba't lang? Nasaan ang mga Pilipino? Bakit hindi sila nagtatrabaho? Indio, anong ginagawa mo? Maaga pa para umuwi. Kumilis ka kayo ron, mga walang kwenta. Walang galang na ho, Ginoo. Pero tapos na po kami magtrabaho eh. Baka pwede nyo na kami pauwiin. Eh, paano uuwi, Iha? Eh, kakalabas pa lang ng araw at sobrang aga pa. At sino nagsabi sa inyo na magpapahinga na kayo? Ang mga Europeyong naninirahan sa Pilipinas ay nangingailangan pa ng tagapaypay, tagahugot ng sapatos at hindi nagsisipaglakad kundi laging lululan ng kanilang karwahe. Gayong masasarap ang kanilang kinakain at ginhawang kanilang kabuhayan. Sila'y malaya, ang bunga ng kanilang mga pagsisikap ay para sa kanilang sarili. May pag-asa sa kinabukasan at ginagalang ng madla. Ang abang katutubo, ang tamad na katutubo ay kulang sa pagkain. Walang inaasahan sa araw ng bukas. Ang bunga ng kanilang pagod ay sa iba na pupunta at kinukuha sila sa paggawang sapilitan. Hello, sir. Hi. Do you have any good movie recommendation for me? Oh well, it is screening today the movie about Rizal's works, The Cómo se gobiernan las Filipinas, or How the Philippines is Governed, and The Philippines a Century Hence, or Filipinas dentro de 100 años. Jose Rizal's The Philippines a Century Hence envisions the Philippines' future under colonial rule, advocating reforms and education to achieve independence. How the Philippines is governed critiques punish corruption and mismanagement, calling for justice and Filipinos representation. Both work reflects a Rizal's hope for a free, progressive nation. Thank you, sir. Magpapatuloy bang magiging kolonya ng Espanya ang mga isla ng Pilipinas? At kung gayon, anong uri ng kolonya? Magiging probinsya ba sila ng Espanya? Mayroon o walang otonomiya? At para maabot ang yuktong ito, anong uri ng sakripisyo ang kailangan gawin? Hiwalay ba sila sa inang bansa upang mamuhay ng nakapag-iisa? Mahulog sa kamay ng ibang mga bansa o makipag-alyansa sa mga karatig na kapangyarihan? Ano ang kinabukasang naghihintay para sa Pilipinas? Para masagot ang tanong na ito, kailangan nating magbalik tanaw sa huling 300 taon. Nang dumating ang mga Espanyol, ang mga mamayan ay nagsilbi at nakipaglaban sa mga digmaan ng Espanya. Nawalan ng populasyon, naghihirap at humina. Wala ng pag-asa, tila'y pagkatalo lamang ang pinanghahawakan. Huli sa lahat,
Nakalimutan ng ating sariling kultura upang matutunan ang mga doktrinang hindi nila maintindihan, etika at panlasa na hindi natural sa kanila. Ngayon, patuloy pa rin ang pagmamaltrato sa mga Pilipino at pagkakait ng kapasidad para sa kabutihan at bisyo sa mga katutubo na itinaguyod ng pari at mga manunulat. Kung tatanungin natin ang katutubong buhay bago tayo masakop ng Espanyol, ay yung merong diwa ni Magals at mga apo ni Gat Pulintang at Gat Saclabnang. Ano sa tingin mo ang estado ng Pilipinas 3 siglo makalipas? Malaya ba sa kapangyarihan ng Espanya? Oo naman, malayang malaya. Ngunit ang mga nakasaksi sa paghihirap ng mga mahihirap at di organisadong mayayaman, ang matitiyak ay pagkatalo lamang. Only one answer presented itself, and it was, extend his hands to the chains, bow his neck beneath the yoke, and accept the future with the resignation of an invalid who watches the leaves fall and foresees a long winter amid whose snow he discerns the outline of his grave. Ngayon, nasa parehong kalagayan ba ang Pilipinas 3 siglo makalipas? Maraming nagbago. Meron na tayong malakas na mga kolonya, pinapabuti ang armada, mas organisado ang mga gawaing sibil at militar, mas mahusay na komunikasyon sa soberanya, walang mga kaaway sa ibang bansa at mga desensitized na kolonya. Wala ang Pilipinas niyan noon. Kaya ating masasabi na ang tunay na dahilan kung bakit naghari ang Espanya sa Pilipinas sa loob ng 300 taon ang pagiging sentimental ng mga Pilipino. In spite of contact with the Occidental nations who have ideas different from his, we see the Malayan Filipino sacrifice everything: liberty, ease, welfare, named for the sake of an aspiration or a conceit sometimes scientific or of some other nature, but at least word which wounds his self-love. He forgets all his sacrifices. Ngunit ang dahilan sa likod ng kawalang kasiyahan at revolusyon ng mga Pilipino ay dahil sa di hamak na kalakihan ng etikal na pagbabagong ating bayad sa maliit na materyal na katatagan ng kolonya. Kung hindi mababago ang sistemang ito, ang mga Pilipino ay babangon sa pagkakataong baguhin ang kasalukuyang kalagayan. Ang mga tulad kong manunulat at nakapag-aral na pilit ipapadala sa ibang bansa ay makakuha ng karagdagang kaalaman at sa parehong oras sa patuloy na pakikipag-usap sa ang natitirang mga isla, ang mga naipong kaalaman at magpapakita sa mga rebolusyong aksyon. Magpapatuloy bang magiging kolonya ng Espanya ang mga isla ng Pilipinas? At kung gayon, anong uri ng kolonya? Maaring ang Pilipinas ay manatili sa ilalim ng dominasyong Espanyol, ngunit may higit na batas at higit na kalayaan, o ipinapahayag ang kanilang mga sarili na independyente pagkatapos na ipahayag ang kanilang bansa hanggang sa kamatayan. Mananatili lamang ang Pilipinas sa ilalim ng dominasyon ng mga Espanyol kung ang mga sumusunod na kondisyon ay nakilala. Una, pagdeklara ng pamamahayag sa Pilipinas na malaya. Pangalawa, institusyon ang mga delegadong Pilipino. Pahuling tanong, ihiwalay ba ang Pilipinas sa inang bayan para mamuhay ng malaya? Para mahulog sa mga kamay ng ibang mga bansa o makipag-alyansa sa mga kalapit na kapangyarihan? Sa aking palagay,
Hindi na pamumunuan ng mga bansa sa Europa ang Pilipinas dahil may kanya-kanya silang hawak na kolonya. Ang mga karating na bansa naman sa Asya hindi interesado at hawak rin sila ng ibang bansa. Ang tanging may kapangyarihan at interes na pamunuan ng Pilipinas ay Amerika. Mga kababayan, nagbigay ako ng mga patunay na isa ko sa karamihang nababalisa para sa kalayaan ng ating bansa. At tangad ko pa rin ang kalayaan, pero nilagay ko bilang naunang kondisyon ng edukasyon ng mga tao at mga bata na sa pamamagitan ng pagtuturo at industriya ang ating bansa ay maaaring magkaroon ng sariling katangian at gumawa ng sarili na itong karapat-dapat sa mga kalayaang ito. Bumalik kung gayon sa inyong mga tahanan at naway patawarin ng Diyos ang mga nagtatrabaho dong masamang pananampalataya. A spoken word poetry about El Filibusterismo, Kabanata 38 and 39, Ang Pamana ng Dagat. Sa gitna ng prosesyon, sigawan ng dasal, luhod ng may kaya, hikbi ng abang maral, nasa ng liwanag sa gabing madilim, bakit ang justisya'y tila isang salin-salin? Sa gitna ng altar, may tanikala ng ginto, habang ang dukhay sa putik na katuto. Ang lipunan ay tanawin ng pader at agwat, kung saan ang kapwa'y di na kinikilala at nilalapat. Ngunit sa katapusan, sa agaw buhay na lungkot, si Simon ngayoy diway lupos at takot. Ang yaman at puot ay naging alabok. Sa piling ni Padre Florentino, siya'y natutok. Ang laban ay hindi sa dahas o galit, hindi sa kayamanan o talim ng pait. Ang tunay na pagbabago sa puso nagmumula, sa pag-ibig sa bayan, sa hustisya at awa. At ang kayamanang nag-akala ng tagumpay, inihagas sa dagat kasama ng lumbay, sapagkat ang gitnong nagniningning sa ilaw ay hindi magpapalaya sa pusong naligaw. Dapat ang adhika ay maging dalisay. Ang layon ay liwanag, hindi pagkabulag sa away. Sa dagat na kawalang katiyakan, naway sumibol. Pag-asa't dangal ng bayang, nagdurusat gumugulong. Huwag magtanim ng puot na ugat, sapagkat ang bungay digmaang salat. Ang simula ng pagbabago'y sa puso'y magsisimula. Ito ang pamanang tunay na nagdudulot ng himala. This is the concise version of Rizal's poem called To the Filipino Youth. To the Filipino youth, all you young minds awake, your spirit, free and unchained, should rise with the courage and take the torch that was left by the past, your future bright with dreams, can achieve what the old ones could not do, with knowledge and virtues that gleam. Bring forth a future strong and true. Rise, Filipino youth, and be proud. Your strength lies in wisdom's grace, for in you our hope is endowed, to build a nation strong in place. Breaking news. Dr. Jose Rizal died yesterday, and her sister found his final farewell. Let's find out some of the parts of the content of his final piece. Farewell, dear country, my heart's true love. Even in death, my spirit remains with you. The life I live, a sacrifice for your freedom. I give my all for your noble cause. Through my body is to be taken away. My love for you forever will stay. To my family, I leave no regrets. My life was spent for your freedom's depths. With courage and faith, I piece my end for the light of liberty
shall rise again. And that's it for today. Have a nice day, everyone.